Dear Lady Love TV. Born to Love My Enemy. Tunghayan natin ang ikatlong bahagi. Papasok na si Aika sa kwarto nang malingunan si Jackson na lumapit kay Movie at niyakap ito. Ayaw man ni Aika ay napasimangot siya. Naiinggit lang siya, hindi nagsiselos. Kaunti lang. Sa isip-isip niya, Jackson and Movie seem to flow together perfectly. Hindi nagkakaasaran na nagkakapikunan. The bubblegum duo, always sweet and all smiles. Wala pang inireklamo si Jackson pagdating kay Movie, lalo na sa pisikal na anyo. Hindi naman nagsisintir si Aika dahil talagang mas well-endowed ang kaibigan niya. Mas matangkad din ng 2 pulgada si Movie, mas malaki ang hinaharap. Dead ringer ni Vanessa Hudgens, habang si Aika, ayun na rin sa observations ni Jackson, ay square-jawed. Pero hindi pwedeng maging model dahil pint size lang siya. According to him, she was built like a teenage boy with narrow hips, flat chest, blah blah blah. Dapat ay may lifetime award na siya sa pagpipigil na barilin si Jackson sa ilong tuwing ibinubukan nito ang mga bibig. Hindi niya maintindihan ng binata. Kung ganoon ang tingin nito sa kanya, bakit pa siya pinopormahan noon? Ngalingali niyang magmarcha papunta sa binata para kutusan ito. Pumasok na si Aika sa kwarto. Maya-maya ay bumukas uli iyon. Hey, I hate you. Aniya kay Jackson ang pumasok ito sa kwarto niya. Isinara ni Jackson ang pinto at hinarap si Aika. Excuse me, pero ikaw yata ang may idea nito. Gusto niyang itama ang binata at sabihing hate niya ito dahil pinaasa siya noon. Pero alam niyang walang patutunguhan ng usapan sa ganoong topic. Isa pa, pagtatawanan lang siya ni Jackson sa bandang huli, kaya hinayaan na lamang niya. Hindi ko naman inanticipate na darating sa ganito and it's all your blathering full of friends' fault. She was going to kill Drix, slowly, and she was going to enjoy it. Casual na sumandal sa likod ng pinto si Jackson. Nakasuksok ang 2 kamay sa bulsa ng itim na slacks at seryosong nakatingin sa kanya. Hindi ka kasi nakikinig sa akin. Sermon nito. You wanted to create a fake relationship and look where it got you. 7th circle of hell. Bulong niya. Weh, nasimulan ko na. Might as well stick to it. Nagtaas ng kilay si Jackson. May munting kislap sa mga mata. Are you sure? Just for a few days, right? Besides, mas maganda na ring may backup story tayo para mas maging kapani-paniwala yung relationship natin. After the Baguio trip, sabihin na lang natin sa lahat na ipopostpone muna natin yung kasal. Then cancel it eventually. And everyone will know it. It's perfect. What can you say? Jackson snorted. Nagkibit balikat. It's your funeral. Anito at may ibinato sa kanya. She thought the small velvet box with both hands. Ano to? Curious niyang binuksan ang hawak at napanganga. It was my grandmother's engagement ring. Mom wants you to have it. Lumapit si Jackson. Kinuha ang singsing mula sa kahon at marahang isinuot sa palasingsingan niya. Aika fought the urge to stick a finger down her through para maisuka ang dila na tila nalulun niya. It's beautiful. Aniya, sinipat-sipat ang singsing. Yeah, you are. Tila may atomic bomb na sumabog sa tabi niya. Come again? Tama ba yung narinig niya? Sinabi nitong maganda siya. I haven't come yet, babe. Malisyoso ang ngiti ng Hudyo. Naman, inangila ni Aika si Jackson. Aika? Ang mami niya. Kumakatok sa pinto. Inaamag na kami rito sa kakahintay sa'yo. Uli, wrong timing ang mami niya. Anong oras na ba? Tanong ni Aika kay Jackson. Lumapit siya sa closet, maghahanap ng appropriate dress para sa okasyon. Jackson smirked, holding up his bare wrist for her. Itinirik na ni Aika ang mga mata. All that money that you can't even buy a single cheap watch? May kinalkal siya sa bottom drawer at may nakita. Inihagis sa binata. Niyaya ni Drake si Movie para maging date sa kasal ni Carrie. Binuksan ni Jackson ang kahong nasa ilalim. Huh? Ang tangi niyang reaksyon. Mabilis niyang hinubad ang mga damit habang patuloy pa rin sa pagkatok sa labas ng pinto ng ina. Wow, nilingon ni Aika si Jackson. Hawak na nito ang thank you gift niya sa isang mamahaling sports watch na alam na niyang matitipuhan nito. Pero sa kanya,
Nakapagpakait ang mga mata ng binata. Ano? Sinadya pa niyang ma-pose ng kaunti sa harapan nito. Suot ang Victoria's Secret underwear. Aba, maliit man siya at hindi pa biniyayaan ng tila Mount Everest na bundok, may pagmamalaki naman niya sa kahit sinong boobs at Miss Universe ang malaporselana niyang kutis. Kahit isa ay hindi kakikitaan ng peklat. Tumikim si Jackson. Lumikot ang mga mata. Nothing. Thank you Rito. Anito at isinuot ang relo. Bahagyang tumango si Aika at tumalikod. Make sure to sway her lips at him. Hirap siyang itago ang ngiti nang marinig na muli nitong pagtikhim. Tila may nakabara sa lalamunan. Lumingon siya. Are you okay? Oo. Anito at bahagyang hinila ang necktie. Hurry up. Baka gibain na ni tita ang pinto mo kapag nagtagal ka pa. Tumalikod ito pero hindi naman napigilan na mapasulyap sa kanya every 10 seconds. In record time of 6 minutes, Aika managed to make herself look presentable. The moment the door swung open, all the party guests gathered around them. May 3 reporters na lumapit sa kanila ni Jackson nang inanunsyo ng kanilang mga magulang ang nalalapit nilang kasal. Casual na nakaakbay sa kanyang binata at ang isang kamay naman ay nakakapit sa bewang nito. Nag-request sa mga ito ng first picture of the officially engaged couple. Mabilis naman sila nag-post ng kanilang oh-so-adoring fiancé. Wacky shot. Jack, get off me. Pasinghap-singhap na muling sinubukang itulak ni Aika ang nakadagan sa kanyang binata. Wala pa ring resulta. Naiinis na nakipagtitigan siya sa kisame. Pagkatapos, sugya pa ng orasan sa may bedside table. 4 a.m. na. Gabi sila bumiyahe at nag-aalauna na ng madaling araw nakarating sa Baguio. Gamit nila ang yellow Ferrari sports car ni Jackson. Ayaw sana ni Aika na makakuha ng atensyon dahil sa grandiosong sasakyan, but because he was Jackson's freaking fiancé, ayun na rin rito, hinayaan na lang niya. Total, attention grabber naman ang kasama niya kaya go with the flow na lang siya. 3 araw ang haba ng kasal ni Carrie, isang bagay na hindi magets ni Aika. Pero hindi naman surprising considering kung gaano ka-KSP noon pa ang babae. Sa kapipilit ni Drix, umakyat na sila papunta sa Baguio 1 araw bago ang scheduled trip. Lahat ng wedding guests ni Carrie ay nanuluyan sa Valderrama Hotel, kabilang sa hotel chains na pag-aari ng pamilya ni Drix, hanggang sa matapos ang wedding. Kahit hindi si Aika ang nag-drive ay lantang gulay ang feeling niya na makapag-check-in na sila sa hotel. At gaya sina Drix at Movi ay hindi rin nakipagtalo si Aika kay Jackson. Pagdating sa sleeping arrangement na inassign ni Carrie, hindi na siya nagtangkang ipinagpilitan na nila ni Movi na magkasama sa isang kwarto at baka makahalata si Carrie sa pakulo niya. Peak season din kaya wala na silang mahanap na bakanting kwarto. Wala naman balak si Aika na matulog sa couch dahil ang gentleman niyang kasama ay ayaw magparayo ng pwesto sa kama. Pagkatapos maglagay ng bolster pillow sa pagitan nila na tinawanan ni Jackson, nag-shutdown na ang sistema ni Aika. Who knew na pagkatapos ng ilang oras ay maaalimpungatan siya at matatagpo ang halos nakadaga na sa kanya ang buong katawan ng binata. Ang ulo ay nakasiksik sa pagitan ng leeg at balikat niya. Kaunting kilos lang ni Jackson ay siguradong lulubog na si Aika sa pwesto. Ano ba naman ang laban ng 5'0" na kagaya niya sa higanteng lean-muscled na gaya nito? Jax, sinundot ni Aika ang tagiliran ng binata. Isang mahinang ungo lang ang sinagot nito. Nainis na siya. Nainis sa sarili. Sa binata at sa sitwasyon nila. Ano ba to? Gusto ko ang feeling na parang hindi. Mapapalitan nga ang status ko sa Facebook bukas. From single to complicated. Ipinikit niya ang mata at sinubukang matulog muli. Pointless. She was not going to get any sleep with Jackson in such close proximity to her. The room was warm, salamat sa heater. Nagbabaga rin ang init sa katawan ni Jackson. Gustong pagpawisan ni Aika. He was taking the term scorching hot to a new level. Daig pa nito ang kinukumbulsyon at ang amoy. Pwede nang ilagay sa isang bote at ibenta bilang aphrodisiac. Nagtatalo ang kalooban at common sense ni Aika kung isisiksik din niyang lalo ang katawan sa binata at ihuhulog niya ito sa kama. Knowing Jackson, siya ang palalabasin nitong nagtitake advantage sa sitwasyon nila. Akmang itutulak ni Aika uli si
Jackson nang lalong siniksik nito ang mukha sa leeg niya. Muntik na siyang mangisay na parang bulating binudbura ng asin dahil sa tila kuryenteng dumadaloy sa kanyang buong katawan. Feeling niya ay nawiwiwi siya. Kiliting-kiliti sa mainit na hiningang marahang humahalik sa kanyang balat. Nagstay frozen siya ng ilang sandali at nakiramdam sa next step ni Jackson. Muntik na siyang mapakanta ng hallelujah. Nang bahagyang kumilos ang binata at sininghot-singhot siya. His lips barely brushed her collarbone before moving onto her jaw. His hand easily moving under her sweatshirt slowly explores the smoothness of her skin. Hep, umakto ang natitirang common sense ni Aika at pinigilan ang kamay nito bago pa tuluyang makapaglakbay sa kanyang dalawang bundok. Burol. Hinihingal siya. Naks naman, hindi siya dapat nagpadala sa tukso. Mali. Maling-mali. Nang bumaba ang tingin ni Aika para siguruhing tulog si Jackson, hindi niya alam kung madidisappoint o matutuwa na matuklasang Sleeping Beauty pa ang demonyo. Figures. Sleep groper ang tinamaan ng magaling. Ipinaikot niya ang mga mata sa dilim. Putyang buhay o. Inilagay ni Aika ang dalawang kamay sa itaas na bahagi ng katawan ng binata. Isa sa dibdib at isa sa bandang tiyan. Nakagat niya ang ibabang labi nang madamang matitigas nitong pandesal. Superman, Batman, tulungan niyo ako. Dalangin niyang itulak si Jackson paalis sa ibabaw niya gamit ang lahat ng kanyang puwersa. Muslide naman ito pababa sa kanyang tagiliran. Pero bago pa siya makapaglagay ng distansya sa kanila, ay umangkla ng muli ang isang braso ni Jackson sa kanyang maliit na katawan. Holy! Hinila siya ni Jackson palapit sa katawan nito. Ang mukha ay muling sumiksik sa kanyang leeg. Sisinghap-singhap uli si Aika. Nagtatalbog-talbog ang puso niya. Gustong lumabas. Boys, a cuddler who wouldn't have thought. Bandang 8:00 na nang maalimpungatan si Aika. Ramdam niyang may nakatitig sa kanya at nang magbulat siya ng mga mata, ay tumambad sa kanya nakakagigil na gwapong face ni Jackson. Bahagya na niyang inangat ang mukhang nakasubsob sa malambot na unan at pinag-aralan ng paligid. Saglit siyang sumuliyap sa labas ng malaking bintana malapit sa kama. Hinawi marahil ni Jackson ang makapal na kortina nang magising ito at napabuntong hininga sa breathtaking view na nakita bago ibinalik ang tingin sa binatang nakaupo sa kama at patuloy na nagmamasid sa kanya. Magandang tanawin plus magandang tanawin equals may magandang umaga. Ang lakas mong humilik, nakasimangot na tura ni Jackson. Akala mo nag-iisa ka rito sa Milky Way. Oh, bad mood boyfriend niya ko no. Umupo si Aika sa kama at sinuklay ng daliri ang magulong buhok. Unfair, bakit parang fresh na fresh at bagong paligo si Jackson, samantalang halatang kagigising din lang din ito. Still wearing yesterday's clothes? Conscious pa naman na mabilis na nagtanggal ng muta si Aika sa mga mata nang mapansing hindi na nakasimangot si Jackson. He looked amused while staring at her. Dumako ang kamay niya sa pisngi, sa baba. And what the hell? Shit, tululaway siya. Medyo basa pa ang baba niya sa laway pero karamihan na naroon ay tila fossils na niyang mga laway. Nakakahiya. Namumula ang mukhang padapang humiga siya. Sinubsob ang mukha sa makapal na kumot. Pinagbabayo ang kama. Wow, dinig pa rin niya ang paghagikik ni Jackson sa kabila ng malakas niyang pag-atungal. Bangon na, anito kapag kwan. Magsa-sightseeing daw tayo ngayon, sabi ni Drix. Napalabi siya. Alam niyang mamaya lang ay aasarin na siya ng binata. She waited with bated breath. Hoy, sinundot siya ni Jackson. Kilos na bago ka pa malunod sa laway mo. Walang hiya talaga. Naiinis na nagpakumahog na bumangon si Aika sa kama. Patakbong nagtungo sa banyo bago pa muling bumuka ang bibig ni Jackson at makapagkomento tungkol sa kanya at sa butas niyang baba. Diretso siya sa shower. Hindi pa pinansin ang malaking salamin na naroon na makapag-ready ay nagsuot na siya ng headphones upang hindi siya gaanong marinig sa mga komento ni Jackson. Surprisingly, tahimik ang kumag. Pumasok na rin sa banyo. Masayang nilantakan naman niya ang breakfast na in-order nito para sa kanya.